Ayan, para po sa discussion natin, yun yung tanong natin sa omnipresence. Dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ano yung impact nito sa iyo? Kane, unahin natin si Kane. Sa akin, personally, magiging confident ako kahit nasa anong dako ako ng mundo. Kasi parang yung sinasabi ni Apostol Pablo dun sa Thessalonians, yung pray without ceasing. So tayo bilang mga believers, confident tayo na kahit nasaan man tayo, merong Diyos na nakikinig sa mga panalangin natin. Meron tayong kasama sa journey. Isa sa akin nakatakot natin yung journey na hindi natin alam yung magiging kahihinatnan. Pero dahil may Diyos na is omnipresent, He is everywhere, alam natin na meron tayong kasama na makapangyarihang Diyos, maawain, mapagmahal, na nakikinig sa mga taong tunay na nananampalataya sa Kanya. So, ginagrant nun sa akin ay confidence to face any trials in life. Pass the ball, bro. Pass ako kay Ate Alma. Sa akin, Pastor, pwede kang magdasal kahit saan ka naroon. Hindi na kailangan siguro yung pupunta ka pa kung saan lugar para doon manalangin. Sa akin, yung nun. Pwede mo kausapin si Lord kahit saan ikaw nandoon. Saka pwede kang magdasal nga yun. Sabi ko nga na anytime. Pwede tayong mag-pray. Kumbaga, pag nag-pray ka, siguradong may nakikinig. Ang hirap kasi nung may kausap ka, bawa, yung asawa mo or kaibigan mo, kausap mo, nandyan siya pero hindi mo nakikinig. Si Lord, nandyan na, nakikinig pa. No? So we can pray anytime, anywhere. Pass the ball, ate. Sister Sally. Yeah. Para sa akin yung the Lord is in presence right na sa meron kang takot kung sakali na kung malalim na Christian, syempre, no? Pero kailangan talaga na laging alalahanin na si Lord ay nandiyan. Sabi naman diba sa Jeremiah 20:10-20, ang Diyos daw ay hindi nananatili sa isang lugar. So, kahit na saan, pag alam natin na ando ng Panginoon, meron kang yung reverence na tinatawag, yung fear, ay paggalang yun. Yun yung sa akin. Kaya kung gagawa ka ng hindi tama, parang may magpapaalala sa'yo na, andito lang ako. Huwag mong gawin yan. Right. Lang sa akin. Yan, thank you, Ate Sale. Pass the ball, Ate Sale. Siyempre, kay Miss Joy. Ganda. Hindi kasi yun sa So, ayun nga, katulad ng sinabi ni Ate Sale, knowing na God is everywhere, meron kang takot. Takot talaga naggumawa ng kasalanan, gumawa ng mali. Pero, nandun din yung comfort and yung feeling mo na safe ka. Kahit nasaan ka, kahit ano pa pinagdadaanan mo. Kasi, nandyan siya. Pag may so yun, dalawa, you feel safe at the same time you feel yung fear of doing committing sin, but you feel safe at the same time dahil hindi ka niya pababayaan kahit nasan ka pa. So, okay, pass the ball. Pastor Mike, Birang hirap nang nasa huli, ubos na. Lahat ng sagot, all of the above. Copy paste. Hindi, ganun din kasi talaga nasa isip ko. Mga immediate yun na mga reflections eh. Nasa surface talaga yun eh. You feel safe, you feel secured, you feel protected, and therefore you have peace. Diba? So, wala kang dapat ikatakot kasi kasama mo ang Diyos sa lahat ng dako. So, yun lang. Kaya, kaparehas ng lahat. Ayan, thank you po sa bawat isa. Sasama natin sa discussion yung mga friends natin na OFW dito sa Hong Kong. So yung question natin, ano ba yung kahalagahan na kahit malayo ka sa family mo, ano yung kahalagahan na kasama mo si Lord?
Unahin natin si Sister Weng. Yung halaga ni Lord sa buhay namin as malayo sa family namin is siya yung nagbibigay gabay para hindi kami maligaw ng landas. Ako po, mother of 4, and then ako po yung provider. At the same time, mommy and daddy ng mga anak ko. Sobrang hirap na ako lang sa lahat. Lagi ako nagbe-breakdown. Parang ang dami kong pinagsisisihan, pero ang bait ni Lord kasi hindi niya ako pinapabayaan. Talagang sa dami ng dala-dala kong problema, dala-dala kong lungkot, never niya akong pinabayaan. Lagi niya akong binibigyan ng chance. Lagi niyang pinapaalala na, kaya yan, andito lang ako. Hindi kita pababayaan, Weng. Patuloy po akong magtitiwala kay Lord. Alam ko lahat po ng pinagdadaanan ko, lahat may perfect timing, and then lahat may big plan siya para sa akin. Yes. Thank you po. Introduce natin si Ate Liberty. So, Ate Liberty, kasama ka sa discussion. Gaano kahalaga na alam mo sa sarili mo, kahit malayo ka sa family mo, alam mo sa sarili mo na kasama mo si Lord? Mahalaga na kasama ko si Lord. Kasi, natatapos ko yung task ko sa trabaho. Natatapos ko siya because of His grace. Natatapos ko siya because of His word. Kasi, dumadating sa punto, nag-struggle ako kasi minsan hindi kami magkasundo ni Amo. Pero, natitest yung self-control. Because of His word, alam ko na po siyang i-handle. And napapractice yung fruit of His Spirit, yung patience, self-control. Especially yung patience saka self-control Umaga pa lang, natitest na po kami. Pero nang dahil sa salita ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, napaglalabanan po, napagtatagumpayan hanggang sa matapos yung trabaho namin. Yun yung bagay na napaglalabanan, nakakayanan ng lahat because of His Word, His presence, at yung daily devotion po natin araw-araw.